Hello everyone at shout out sa lahat ng mga taga-probinsya, lalong-lalo na sa mga kapwa ko, mga Bicolano, Bicolana sa ayan. Sa mga taga-Bicol, panigurado. Alam na alam niyo ang ulam na ito sa ayan. Syempre magtatagalog tayo dahil marami din tayong mga followers na Tagalog sa ayan. Kaya sa mga hindi nakakaalam ng ulam na ito sa ayan, tara sabayan niyo ako at tayo magluluto ng gulay na ito. Meron tayo dito, ito ay talbos ng kamuting kahoy at syempre nilagyan ko yan ng asin dahil pipigaan ko muna yan sa asin para matanggal yung kanyang katas. So ito na nga ayan, tapos ko na yan napigaan sa ayan. Kaya kapag napigaan na yan, ganyan na ang itsura niya dahil wala na yang katas. So yan. At syempre kapag ganyan na yan, tsaka na natin yan lulutuin. At ang pinakaluto sa ganitong gulay ay gata sa ayan. At syempre meron din tayo ditong tanglad. So ayan, yung tanglad na yan talagang masarap yan ilagay sa gulay lalo na kapag mga gata at lalo na kapag ganitong gulay. At meron din tayo ditong ayan, daing na labahita. So ayan, yan talaga ang pinakamasarap na ilagay sa gulay na ito. Pero depende yan sa inyo. So ako kasi mas gusto ko ilagay itong ganitong hog ang daing na labahita kasi malaman siya. So ayan, at syempre tinanggal ko na rin yung tinik niya para hindi na hassle kapag tayo ay kumain sa ayan, kaya puro laman na lang yan. So ito naman ang sibuyas, bawang, luya, meron din tayo dyan siling haba at syempre hindi mawala ang pampalasa. So ito na nga, nilagay ko na sa kawali yung unang gata kasi ito gulay na to kailangan ito maraming gata talaga. So ito yung pangalawang gata pala to kasi yung unang gata sa last natin yung lalagay. So ayan, medyo marami yan kasi yung pangalawang gata yan at dyan ko na nilagay lahat ng mga sangkap at syempre yung ating sahog at pati na rin yung tanglad. So ayan nga, dahil kulong-kulo na, nilagay na natin yung ating talbos ng kamuting kahoy na pinigaan. So ayan, itong gulay na ito medyo matagal-tagal tong lutuin kasi kailangan ito ay talagang lutong-luto. So ayan, hindi natin kailangang haluin ng haluin. So hayaan lang natin yan dyan na maluto muna yung ilalim bago natin baliktarin. So ayan, kailangan talaga nito maraming gata. At syempre ayan nga, at nabaliktad na natin yan. So yan, at syempre nalagay na rin natin yung ating pampalasa, yung ating paminta dahil luto na yung ilalim niya. So ito namang ibabaw ang ating papalutuin. At syempre dadagdagan natin yan ng gata kasi nga itong gulay na ito ay malakas talaga ito sa gata dahil mas masarap ito kapag maraming gata. Kaya ayan, nilagyan ko na rin yan ng pangalawang gata pa yan. Yan yung pinakaunang gata. Yan, nilagay na natin yan. Gata. O, diba? Nabubulol ako. So, ayan. Ang hirap magtagalog kapag Bicol ka talaga. Pero okay lang yan. Ang importante na intindihan nyo pa rin. So, ayan nga. Kaya dumami yung gata niya kasi nilagay na natin dyan yung ating unang gata. So, ayan. Antayin na natin yan na maluto yung ating unang gata na nilagay. At syempre, ayan. Hayaan lang natin na kumulo ng mga ilang minuto pa para maluto na talaga siya. So, eto na nga. Ayan. Luto na. O, diba? Kasi ito, mas masarap ito. Medyo tuyo ang pagkaluto. So, ayan. Pero depende naman sa inyo kung gusto niya medyo may sabaw. Mas okay rin yan. So, ayan. Sa mga hindi nakakaalam ng gulay na ito, kung gusto niyo matry, matikman ang gulay na ito. So, ayan. Ganyan lang ang pamamaraan ng pagluluto nito. May kanya-kanya naman kasi tayong pamamaraan ng pagluluto. So, ito naman yung pamamaraan ko. So, depende sa inyo kung paano niyo lulutuin. Pero ang sinisigurado ko lang sa inyo na paniguradong magugustuhan niyo ang gulay na ito.